pagtanggap kay Kristo? Alamin natin, paano ba natin matatanggap si Kristo? 2:6 ng Kolosas. Ganito nakasulat. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Pagtanggap pala kay Kristo, yung pagkatanggap natin sa turo. Kung paano nyo ikang tinanggap si Kristo, akad kayong gayon sa Kanya. Hindi naman si Kristo parang isang tao na personal na tatanggapin mo, personal na tagapagligtas na tatanggapin mo. Sabi ng Biblia, pag tinanggap mo siya, lalakaran mo siya. Kung tao siyang personal, paano mo lalakaran yun? Paano mo lalakaran? Hindi nagkapisa-pisa yun, lalo na kung overweight ang tatapak doon. Si Kristo kasi, aral yan, aral. Verbo. Ayon sa Biblia. Salita ng Diyos. Karunungan ng Diyos si Kristo. Basahin natin ang 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos, yun yung kanyang aral na nakasulat sa Biblia. Kaya sabi ni Pablo sa taga-Kolosas, kung paanong tinanggap nyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat, natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Ang talagang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap ng Kanyang turo, lalo na sa ating panahon. Hindi nga naman pwedeng kagaya ka ni Marta Tinanggap siya ni Marta, personal sa bahay, pinakain siya ni Marta. Tinanggap siya ni Simon, personal, dahil napakain siya ni Simon. Tinanggap siya ni Mateo, ni Levi. Dalawa kasi pangalan ni Mateo, siya Levi. Pagkatapos na siya tawagin ni Kristo doon sa paningilan ng buwis, dumiretso si Kristo sa bahay ni Levi o ni Mateo. Pinakain siya ni Mateo. Natanggap siyang personal. Tayo, matatanggap ba natin personal si Kristo kagaya nila? Hindi, dahil wala naman si Kristo ngayon dito, nasa langit na. Paano natin matatanggap? Kung paano nyo tinanggap, gaya ng pagkaturo sa inyo, sabi ni Pablo, lumakad kayo sa Kanya. Anong katunayan yung turo ang dapat nating tanggapin? Basahin natin ang 12:48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Hindi kang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking pananalita. Nakita mo, kapatid? So, ang pagtanggap sa kanya, yung pagtanggap sa kanyang salita, yung kanyang aral. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, tinatakwil mo rin siya. At may hahatuli ka doon sa hindi tatanggap sa kanyang salita. Ang mga salitang sinalita ko ang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Napakaliwanag, kapatid. Kaya totoo yung sabi na kung tatanggapin mo si Kristo, 100% maliligtas ka. Kung ang tinanggap mo ay ang kanyang salita, ang kanyang aral, kasi yung aral ang magliligtas sa'yo. Ng katuruan ni Kristo, ang basihan yung aral, yung ebanghelyo. Doon tayo magbabase, yun ang kaligtasan. 1:16 ng Roma, ganito nakasulat. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ang ebanghelyo, ang ikaliligtas, yun yung aral ni Kristo. Siya ang nangaral ng ebanghelyo 1:14 mo umpisaan, kapatid na Daniel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mga sisi
at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ayun, ang ipinangaral ni Kristo yung Ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Pablo, yun ang Ebanghelyo, yun ang ikaliligtas natin. Yun ang paraan, yun ang basihan ng ikaliligtas natin. Yung aral ng Ebanghelyo. Yung pagtanggap mo sa Ebanghelyo, pagtanggap mo yun kay Kristo. Pag tinanggap mo ang aral ni Kristo, tinanggap mo ang si Kristo. Pag itinakwil mo yung aral niya, itinatakwil mo si Kristo. Yun ang maliwanag nun sa Biblia. Kaya sa panahong ito na hindi natin siya pwedeng makamayan o mabuhat, hindi natin siya pwedeng pagsilbihan, ang paraan ng pagtanggap sa panahong ito ay ang pagtanggap sa kanyang salita. Yun ang tunay na kaligtasan. At yung aral ng Ebanghelyo, yun nga yung aral ni Kristo, yung salita ni Kristo. Ngayon, kapatid, dapat maingat din tayo kasi marami ngayon bulaang Kristo, maraming bulaang propeta. Lahat na lang Kristo sinasabi. Nakakatiyak ka bang tinanggap mong Kristo totoo? Basahin natin ang Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kung lilitaw mga bulaang Kristo, marami ngayon yan May milagro pa, kung ano mga milagro pinagsasasabi, mga speaking in tongues. Ang tanong, yun ba yung tunay na Kristo? Magpapakita sila ng bula ng mga tanda at kababalaghan, pero ililigaw lang nila ang mga tao. Kaya pagdating ng paghuhukom, ano sasabihin sa kanila ni Kristo? 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Di naman pala kinikilala ni Kristo yung mga pastor na yan na ang pinangangaral bulaang Kristo Dinadahilan lang nila, pangalan lang ni Kristo. Pangalan lang, Kristo. Ang pinapangaral nila, Kristo. Church of Christ, Church of Christ of the Latter-day Saints. Ang pangalan ni Kristo dala-dala, pero yung aral hindi kay Kristo. Hindi kay Kristo, kagaya ng Mormons. Ang pangalan ng Mormons, Church of Christ of the Latter-day Saints. Pero kay Kristo ba yon? Hindi totoong kay Kristo, totoong Kristo yon. Bulaang Kristo yung nagtayo nung Mormons. Bakit? Basahin natin ang sabi ng Kristo sa Biblia, 3:2 ng unang Timoteo. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Kita mo? Ang aral ni Kristo sa obispo, dapat walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Pag sinabing isa lamang babae, hindi pwedeng dalawa. Sa Mormons, ilan ang pwedeng asawa? Basahin natin yung doktrina ni Joseph Smith. Ito po yan, nakasulat po yan sa kanilang Doctrines and Covenants, 132 verse 61 to 62. And again, as pertaining to the law of the priesthood, if any man espouse a virgin and desire to espouse another, and the first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have vowed to no other man, then is he justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him, for he cannot commit adultery with that belongeth unto him, and to no one else. And if he have 10 virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him, therefore is he justified. Nakita mo kapatid? Pwede palang mag-asawa ng 10 sa iglesia ni Mormons anong Kristo yung dala niya? Di yan bulaang Kristo. Kasi yung tunay na Kristo sa Biblia, kung Biblia ang babatayan mo, ang obispo dapat isa lang ang asawa. Sa kanila,
Kaya yung istorya ng Mormons nagpapatunay na yan, naniniwala hindi sa tunay na Kristo, bula ang Kristo. Ganon din naman yung Kristo ng mga Baptist. Yung Kristo ng Baptist, walang bawal dun eh. Kahit ano, pwede mong lamunin. Kahit ano, pwede mong gawin. Kasi ligtas ka na raw eh. Sa kanila, ligtas ka na. Once saved, always saved. Sabi ng mga Baptist, maling aral yan. Kahit na ikaw ay nakapasok na sa iglesia, totoo. Kahit natanggap mo na si Kristo, pag hindi ka susunod sa aral, pwede ka niyang itakwil. Basahin natin ang 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo na si Kristo, pag wala ka sa pananampalataya, itatakwil ka ni Kristo. Nagtatakwil din si Kristo. Kahit na ikaw ay kagaya ni Judas, di ba? Ikaw mo nag-traidor, tinakwil ni Kristo. At hindi lang si Judas, maraming iba pa sa kasaysayan ng unang iglesia na anib sa iglesyang totoo. Yung talagang totoo, hindi sa Baptist. Hindi naman totoo yung Baptist eh. Yung totoong iglesia, kahit maanib ka ron, pag hindi ka susunod, hindi ka rin maliligtas. Merong nasa iglesia, hindi maliligtas. Bakit? Kasi hindi sumusunod sa aral. Kaya ang sabi ni San Juan, doon sa kanyang sulat sa unang Juan, sa 3:18, ganito ang nakasulat. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayon, ang kailangan susunod ka, huwag kang iibig sa salita o sa dila, kundi umibig tayo sa magitan ng gawa at ng katotohanan. Yun ang maliligtas, yung gumagawa ng katotohanan. Pero nasa iglesia ka nga, tinanggap mo ka mo si Kristo, katarantaduan ang pinagagagawa mo, kagaya ni Judas, paano kang maliligtas? At ang ikaliligtas, yung pagsunod sa Ebanghelyo, yung aral ni Kristo. Basahin natin ang unang Korinto 15:1-2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang Ebanghelyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Kung iingatan nyo yung ipinangaral sa inyo, kung susundin nyo, liban na kung sumampalataya kayo na walang kabuluhan. Basahin nga natin yan sa Pangasinense 15:1-2. Natan ipakabat ko si kayo agagi, so ebanghelyo yung pulong ko si kayo, si katumat so inawat yu, deod si katumat so kawalaan yu. Lapud si katumat, nilaban kayo, tuod nga yun malit so saray salitan in pulong ko no, ani siya kayo yung gapoy kabalik santo. Ayun, maliligtas kayo.